Another question, yung Maharlika Fund, nasa na? Ang Maharlika Fund na yun ay kinukuha nyo sa Land Bank, sa SSS, sa GSIS. Mga contribution po yun ng mga empleyado ng gobyerno, kasama mga sundalo, mga pulis. Nasa na ang Maharlika Fund? Look to my eyes. Tingnan mo ang mata ko. Sagutin mo ang tanong ko. Ito ang tanong ko, ha? Hindi ko ginawa to. Direct to Bongbong Marcos. Hindi ko to ginawa dahil mayabang ako. Ginawa ko to bilang isang mamamayang Pilipino. Dahil may karapatan akong tanungin kita. Sa inyong tanong. May itatanong lang ako sa ating Bongbong Marcos. Dahil sa bawat sinasabi niya, sa tuwing may kalamidad, bagyo, pag tinatanong siya, laging sinasabi niya walang pondo. Nung binaha ang Metro Manila, sinabi niya walang pondo, walang pira. Nung binagyo ang Bicol, yung bagyong Christine, sinabi niya wala nang pira. Bakit palagi na lang walang pira samantalang trilyon-trilyon ang inutang nila sa World Bank? I am Candido Membreve. My question is directly addressed to Bongbong Marcos Jr. I have a question. Mayroon akong tanong sa'yo, Bongbong Marcos. Look to my eyes. Tumingin ka sa mata ko. Ang tanong ko sa'yo, nasaan na ang 60 billion piso na PhilHealth Fund? Nasaan na? Yung PhilHealth Fund na yun ay pondo na contribution ng mga mamamayang Pilipino. Hindi yon pera ng nasyonal. Pera ng mga contributor yon. Bakit mo nilipat sa National Treasury? Look to my eyes, Bongbong Marcos Jr. Nasaan ang 60 billion piso PhilHealth Fund? Another question. Yung 5,500 flood control na ginagastosan ng 1.4 billion a day. Nasaan na? Binagyo ang Metro Manila. Sandali lang lubog ang Metro Manila. May binangga na flood control sa Malabon. Isang flood control lang po yun. Yung pinagmalaki mo na natapos na flood control ay 5,500. Nasaan na yun? Look to my eyes, Bongbong Marcos Jr. Wala kasing ibang sisihin sa babayan. Yung mga kapulisan natin, mabubuti yan, mababait yan. Puro college graduate yan, mga profesional. Lahat tumatanggap ng order yan sa taas. At hindi rin ako maniwala na si Lisa Marcos. Dahil ikaw ang presidente, ikaw ang mananagot. Tumingin ka sa mata ko. I am Candido Membreve. I am addressing this question to you, Mr. Bongbong Marcos. Yung Maharlika Fund. Another question, yung Maharlika Fund. Nasaan na? Ang Maharlika Fund na yun ay kinukuha nyo sa Land Bank, sa SSS, sa GSIS.
Mga contribution po yun ng mga empleyado ng gobyerno, kasama mga sundalo, mga pulis. Nasaan na ang maharlikapan? Look to my eyes. Tingnan mo ang mata ko. Sagutin mo ang tanong ko. Ito ang tanong ko, ha? Hindi ko ginawa to. Direkto Bongbong Marcos. Hindi ko to ginawa dahil mayabang ako. Ginawa ko to bilang isang mamamayang Pilipino. Dahil may karapatan akong tanungin kita. Sagutin mo ang mga tanong na yan. Hindi pwede yung tatawa-tawa. Hindi pwede yan yung I don't dignify that. Mali yan. Kung presidente ka, kung matapang ka, sagutin mo yung mga isyu laban sa'yo. At ang nangyari naman doon kay Laika Lopez naman. Hindi ko sinisisi ang mga congressman doon. Hindi ko sisisihin. My blame is to you, Bongbong Marcos. Wala ibang sisihin eh. Ikaw ang namuno eh. Tama. Ikaw ang namuno. Bakit mo hinayaan na ganon? Nagsasarswela lang doon. Tapos si Laika, Attorney Laika pala, Laika. Walang kasalanan yun. Resource person lang, walang kaso. Hindi convicted. Walang ginawang masama. Bakit nyo gusto dalhin sa koreksyonal? Oh, Bongbong Marcos, look to my eyes. Tingnan mo ang mata ko. Sagutin mo ang tanong ko. Look to my eyes. Dapat sagutin mo. Anong ginawa nyo? Bakit yung mga illegal ginawa nyong legal? Pati si BP Sara, walang kasalanan. Another question about 120 million confidential fund. Sa confidential fund muna katayong. 125 million lang. Hindi pa tapos ang audit sa COA. Wala pang kasalanan talaga yan. Kasi in-audit pa lang eh. Sinabi ng COA na wala namang illegal doon, walang anomalya. Bakit nyo binalik-balik? Hearing kayo ng hearing. Hearing kayo ng hearing. Pira ng taong bayan ang ginagastos. Lagi nyo iniimbestigahan yung confidential fund ni Sara Duterte. Pardon, Vice President Sara Duterte pala. I'm sorry, Sara Duterte. Vice President. Bakit nyo iniimbestigahan palagi? Mula nung naupo kayo sa pwesto, Sara Duterte, Rodrigo Duterte na lang ang lagi nyo iniimbestigahan. Bakit din nyo imbestigahan yung 5,500 flood control project na wala namang na-control doon? Puro baha ang nangyari. Parang walang flood control ang nangyari doon. Wala. Nasa na? Yun ang dapat imbestigahan nyo. Yung 60 billion sa PhilHealth, yun dapat imbestigahan yun. Pero alam ko na, Bongbong Marcos, bakit mo ginawa yon? Alam ko na. Bakit palagi na lang investigasyon ng confidential fund? Confidential. Nagkabaliktad ng mga dila nyo dyan sa confidential fund. Dahil pangtakip nyo yan sa malakihang korupsyon na ginawa nyo. Dahil ang plano nyo ay sisimutin ang kaban ng bayan. Wala na kayong itinitira. Wala na kayong itinitira sa tao. Sagutin nyo.
Mayroon pa akong tanong. Marami pang tanong. Yung ginto. Tama, yung ginto. Look to my eyes, Bongbong Marcos. This is Candido Membreve asking you. Kasi alam ko, English ka rin eh. Kahit pautalutan. Kaya ako, pautalutan din ako eh. Nasa na ang pinagbintahan ng 25 toneladang ginto? Nasa na? Tumayay. Ito, nagtatanong ako bilang isang mamamayang Pilipino. Wala akong pinagmamalaki sa sarili ko. Lahat naman tayo mamamatay. Isa lang ang buhay natin. Bakit tayo matatakot? Lahat ng tanong ko na yan ay dapat sagutin mo. Yung na lang sa yung dadalhin sa correctional si attorney. Yung na lang dadalhin sa correctional. Maling-mali ng kagad eh. Wala na sa hulog yun. Dadalhin mo, walang kasalanan, inosente. Kung nagawa nyo yan sa isang abogada, mas lalo magawa mo yan sa isang ordinaryong mamamayan. Ano na kayo mangyari sa atin pagdating ng after one year? Kung 1 year pa, umabot pa ng 1 year yan siya. Kabagay, parang hindi pa to siguro siguro hindi pa siya siguro mabagsak kasi may eleksyon pa sa Mayo, magsenador pa yung mga Pero kawawa na talaga tayo. Pagdating ng isang taon pa, kawawa ng mga Pilipino. Kaya ang pag-asa na lang, dito na lang sa atin nga nagtsatsaga ngayon. Nandyan na lang. Yung iba kasi, habang may pira pa, hindi nila ramdam na unti-unti nang inuubos yung kaban. Talagang darating ang panahon, puro utang na lang tayo sa ibang bansa. Dahil wala pa eh. Yung inutang nga, binubulsa eh. Yung mga tax natin, sigurado ibubulsa din yan. Kaya isang taon pa ang darating. Baka ngayon. Baka walis ting-ting na ako sa panahon na yun. Dahil sigurado, tataas ang presyo ng bigas. Malakas ako kumain ng bigas eh. Kaya yun ang yun na siguro, nasabi ko na siguro, hintayin ko lang ang sagot ni Bongbong Marcos. Yan na lang tanong ko. Ang kinikilala kong presidente si Sara Duterte. Si Sara Duterte. Si Bongbong Marcos lang. Kana pare, lakay lang ang tawag ko dyan.